Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Ipagpapatuloy ng Economic Development Group o EDG ang integrasyon ng mga hakbangin ng pamahalaan upang makahikayat pa ng dagdag na pamumuhunan sa bansa. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA na tumatayong sekretariat ng grupo, na pagkasunduan ng member agencies na pagsamasamahin ang kani-kanilang mga pagsisikap sa layong mapadali ang pamumuhunan sa bansa, partikular sa mga sektor ng renewable energy, critical minerals at agriculture. Sa sektor ng renewable energy, nagkasundo ang grupo sa mga solusyong aabat sa bottlenecks at pagpapadali sa mga prosesong magsasakatuparan sa renewable energy projects na nasa pipeline ng pamahalaan. Napagkasundoan din ng grupo ang mga hakbang para gawing tangible o konkreto ang pamumuhunan sa mineral processing, lalo na sa green technologies na nasa estratehikong value chains, habang patuloy naman ang pagsisikap sa paghikayat sa clustering at konsolidasyon para masuportahan ng mas mataas na agricultural productivity at mapahusay ang kapakanan ng mga magsasaka. Sa pulong ng grupo, binigyang diin naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs at EDG Chair Secretary Frederick Go ang crucial role ng team sa koordinasyon ng mga inisyatiba para maiwasan ang redundancies at masiguro ang alignment ng mga ahensya ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usapang pamumuhunan pa rin, naabot sa 117 mga proyekto na may halagang 2.5 trilyong piso ang kasalukuyan ng nasa pipeline ng Public-Private Partnership o PPP projects ng bansa. Ayon kay PPP Center Executive Director Cynthia Hernandez, bulto ng mga proyekto ay nasa sektor ng transportasyon, gayon na rin sa solid waste management, health at water. Sa nasabing bilang, 15 anya rito ang inaasahang maaprubahan ngayong taon, kabilang ang ilang proyekto para sa mga linya ng tren, pantalan, paliparan at hospital, gayon din sa ilang kalsada, busway at rapid transit projects. Inaasahan ding maaprubahan ngayong taon ang proyekto para sa maintenance at operation ng Philippine Identification System at ng long-term water resource development para sa Kamaynilaan. Para naman sa 2025, ilan sa mga proyekto gaya ng Road Network Project, Expressway, Air Navigation Services, Air Traffic Services Project, Fare Collection System, Ferry Project, Integrated Transport System, Solid Waste to Energy Project at iba pa ang nasa early stages na ng development. Sakali anyang makompleto ang preliminary study sa mga ito, maaari nang maisumite ang mga ito sa implementing agencies nang sa gayon ay tuluyan nang maaprubahan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, target ngayon ng Clark International Airport Corporation o CIAC na malampasan ng 1 bilyong pisong kita sa susunod na 2 taon. Ayon kay CIAC President at Chief Executive Officer Aray Perez, target nilang maabot ang 750 bilyong pisong revenue mula sa existing projects ngayong taon at tuluyang malampasan ang 1 billion peso mark pagsapit ng 2025 o 2026. Sa kasalukuyan
anya, mayroon silang 7 flagship projects na o sa humigit 1,000 at 400 ektaryang property sa Pampanga na inaasahang magpapalakas sa kita ng CIAC sa pagtatapos ng Administrasyong Marcos. Nakita naman niyang magiging hamon ang incubation period o panahong hihintayin bago mabawi ang kita sa mga nasabing investment. Kasalukuyang nasa Singapore ang pinuno ng CIAC para sa 2024 Singapore Air Show at para ibida ang kanilang flagship project sa mga potensyal na foreign investor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniurong ng Citicorp Renewable Energy Corporation o CREC ang nakatakda sana nitong initial public offering o IPO ngayong Marso. Ayon sa kumpanya, nakakuha sila kamakailan ng mga inquiry hinggil sa kanilang partisipasyon sa IPO at upang mapag-aralan ng mga ito, minabuti nilang iurong sa second quarter ang target na offer date. Walang nabanggit na espesipikong petsa ang CREC para sa target na IPO sa second quarter, ngunit binanggit nito ang pag-evaluate sa mga offer at pag-finalize sa mga ito sa lalong madaling panahon. Sa initial offer ng CREC, may alok itong 2.9 bilyong pisong common shares na may maximum price na 3 piso o 3 piso at 88 sentimos kada unit. Bukod pa ito sa karagdagang 400 at 35 milyong outstanding common shares para sa overall allotment. Ang proceeds sa offer ay gagamitin ng kumpanya at subsidiaries nito sa capital expenditures at pipeline development. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, maasensong araw sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.